program. So let us move on to the next technical presentation that shall be presented or introduced to us by Engineer Kim Espadilla. Sir Kim, kindly introduce our next technical presenter. Okay. Our next presenter is a POMEC consultant, turbine and generator engineer, TSI Aboitiz Power, turbine engineer, hydro plant, Camarines Sur, project supervisor, GN Plant Bataan, senior integral machinery inspector, condition monitoring engineer, GE System 1 online monitoring system, Emerson wireless system of and online monitoring, Prognos predictor client system, and a certified vibration analyst level 1 and 2. For his topic, reliability and control engineering, I will give to you Engineer Francis Ranil Anino, ME, EE, CPM, and RME. Good afternoon sa lahat. So para medyo late tayo, but anyway, ano din tayo, nasabi lang, makakaraos din. Okay, can I share my slides? Okay, okay na po ba? Yung slides? Yes, sir, we can see your slide po. Okay, sir. Okay. So, ano yung mga, paano yung mga video? Sa gitna kasi yung video. We can remove the spotlight now already, so that you can have the full screen. Okay, full screen na ba? Okay. So, good afternoon once again. So, good afternoon, sir. So, yung mga question is doon na lang sa sa katapos na aking slides. Tapos si Mama Rebel, ikaw na lang yung mag-record kung ano yung doon yung i-ano mo na lang kung ano yung maganda na mga question. Kasi baka maraming tanong, tayo sa oras, di ba? So, yung topic natin is reliability and control engineering. So pero focus tayo sa reliability. So by overview lang sa reliability is dalawang dalawang klase ng reliability. We have rotating and static. So pag sabihin natin na rotating, yun ang mga vibration. So pag sinabi natin na yung static, so yun papasok yung mga NDT, yung non-destructive testing. So separate talaga yun. Hindi pwedeng na magsabay yung dalawa. So sa Pinas kasi, sa atin dito is more tayo sa maintenance. So maintenance department, electrical, mechanical, wala tayong reliability. So hopefully, ma-encourage natin yung mga power plant, mga manufacturing na dapat mayroon tayong reliability department or technical department. So yung topic ko is more sa rotating, vibration. So i-overview ko lang sa inyo, ipa-encourage ko lang sa inyo yung yung sa online vibration monitoring, offline at saka yung wireless. Yun lang ang ko sa inyo, overview lang. Hindi yung analysis kasi yung analysis iba naman yun. Pero mayroon tayong mga CPM, I encourage sa mga CPM na kayo dito, hindi naman mag-divert lahat, kundi dapat pag-aralan mo lang yun. Kasi yun, yung magkasabay yung alignment sa mga mga motors and pumps. Tapos doon na papasok din yung vibration kasi lahat ng mga equipment i-testing and commissioning yun. So yung testing and commissioning doon na yung mga kukunan yung tanan ng vibration yung mga equipment before i-accept sa client. But dito sa Pinas,
hindi siya na-recognize na pag testing commissioning, dapat kunan mo na lahat na vibration yung mga equipment, yung mga rotating, kung papasa ba yung vibration nila. Saka pa yun i-accept. So, okay. So, bababa na. So, we start. So, yung mga tanong doon sa lahat, sa in na sa slides. Okay? So, reliability and control engineering. Okay. Course outline. We have reliability definition. Reliability programs arises. So, yung kung tayo ka ng magbuka, ang planta is magbuo ng regulation na reliability na department, yon, may yun ng mga programs na mag-arise doon. So, major components in reliability and control. So, ito yung 4 na components yon. So, vibration monitoring, oil sampling, temperature monitoring, and parameters of the rotating machines. So, importance of vibration monitoring and analysis. And then we have types of vibration monitoring. We have the online system, offline, and the wireless. So, ay discuss natin ha. So, ito mahaba-haba sana to na na topic, pero ubos na tayo ng oras. So, yun lang. Yung mga tanong lang ninyo, i-save mo lang o i-chat nyo kay Ma'am Maribel para natin yun. Makiring natin kung para ma-satisfy din kayo. So, reliability definition. Reliability is defined as the probability that a device will perform its required function under stated conditions for a specific period of time. So, predicting with some degree of confidence is very dependent on correctly defining a number of parameters. So, ang dito is yung predicting yun ang doon yung importante. Yung predicting. Kasi sa maintenance is wala. Ang maintenance natin is preventive maintenance. So, yun na talaga ang maganda doon, preventive. So, normal is preventive, yung mga grasa natin, yung change oil, yung sa previous natin na speaker. So, yun, mga nabilog yun sa mga preventive. Change oil, grease sa mga fittings, ganyan yun. But, in reliability, you have predicting. So, i-predict natin yung kung kailan masisira equipment, kung anong problema sa equipment. Hindi yung shutdown na, wala nag-trip na, saka pa natin titingnan. So, yun ang essence doon sa reliability. So, pag mayroon na tayong reliability programs, ito yung mag-arise niya. So, reliability-centered maintenance. So, ang reliability-centered maintenance is a framework of preserving system functions rather than preserving physical assets. So, RCM is used to evaluate plan, maintenance schedule that will offers availability of equipment with both reliability and maintainability. So, maganda din itong reliability, yung RCM. So, pag magkaano na kayo, magka-department, i-ano nyo to, isama nyo to. So, this paper represents ABC Automotive Company case where plan maintenance is possible with application of predictive maintenance strategy. So, kung i-ano niyo sa internet, yung ABC company, sila talaga yung una na nakaano dito sa reliability. So, parang sa US to na company. Sila yung parang author o sila yung doon nagsimula yung RCM. Wala. So, root cause analysis. So, itong yung root cause analysis, yun. Lagi itong inano sa mga maintenance, lalo na pag mag-trip. Yun nga, sabihin nila, or ano yung RCA diyan? So yung RCA, ito yun. Vibration and weight analysis techniques reveal root cause analysis, root cause and severity. So ito yun na buo ito sa Emerson process management. When evaluating mechanical defects in rollers, elements, and gears,
commonly found in rotating machinery. There are several techniques that can be applied to reveal root cause and severity. So normally, lahat na mga nag-trip o mayroong nasisira na bearing, nasisira na equipment, talagang yon, mag-conduct talaga ng RCA. Pero ang mag-conduct dyan, yung mga maintenance. Pero kung mayroon ng reliability, ang reliability na yun ang mag-conduct. So, continuous reliability improvement, yung CRISM. So, ito yun. So, continuous reliability improvement and optimization of rotating has been widely investigated by world-class process companies during the last decade. So, sana magkaano na yung mga power plant dito sa mostly dito sa Mindanao, maraming power plant dito, mga coal-fired at saka mayroon din tayong mga hydro. So, sana maano na to, ma-address na yung reliability at saka yung mga online or mga instrument natin sa mga vibration. Kasi sayang kasi yung yung mag-trip tapos hindi alam kung ano ang problema. Kasi pag wala ka yung instrument na ganito, hindi natin alam ang problema. Wala, magsi-shutdown. 'Di ba? Yung sabi kanina sa previous slides na previous speaker na ang doon, yung malaking budget doon is yung downtime, hindi yung mga hindi yung mga materials, hindi yung labor, hindi yung downtime. So, major component in reliability programs. We have vibration monitoring and analysis. We have oil sampling schedule and analysis. We have temperature monitoring and bearing housing at the bearing housing. Parameters of the rotating machines in operation mode. So ito yung apat. Ito ang reliability is yon, malawak yon. O maraming maraming step yon, mga ladder. But ang importante is ito yung apat. Nandito yung apat. Kasi pag wala itong apat or isa o dalawa mawala dito, hindi kumpleto yung reliability. Either dagdagan nyo to, mas maganda kaysa mawala tong apat or mawala ng isa o dalawa. Okay? So ito yung sinasabi na importance of vibration monitoring and analysis. So without vibration monitoring and protection control. So ano mangyari sa mga turbina natin? Ito yon, wasak. Wala tayo mga instrument na ganito. Kasi sa nakita ko na power plant dito or mga planta sa Mindanao, kapunta din ako sa Manila, wala silang yung sinasabi yung online monitoring system. Ang online kasi is yung makikita mo yung shaft movement, real time. Makita mo yon. So pag wala yon, wala. Wasak yung mga turbina ninyo. Kasi ang normal na nangyari sa dati hanggang ngayon, yung lang, yung probe na trend, proximity probe na trend lang makita. So ang mangyari doon, pag high vibration, 2 out of 3, saka kayo mag-trip. Kung ano mangyari, yung isa lang yung nag-high vibration, yung isang probe lang nag-trip, so yung dalawa hindi pa. Pero totoo pala yon. So hindi nag-trip yung equipment, yon nangyari. Wasak yung mga blades niyo, saka yung shafting niyo. So types of vibration monitoring, we have online, offline, at saka wireless. So tatlo lang ito ang pinaka-importante. Iwan ko kung mayroon ng dadagdag na vibration monitoring system. Pero sa akin na experience is ito yung tatlo. So we have online monitoring system, vibration protection system. So ito yung trend na makikita natin sa vibration. Online vibration monitoring. Kung mayroong trend, ito yung sa axial.
Ito yung may trend. Tapos, ano tayo ha? So, ito yung trend. Okay. So, ang nakaganda dito sa online monitoring system is makita natin lahat. Hindi lang trend, kasama pa yung mga kasama pa yung spectrum, saka yung shaft movement. So ito yung pangalawang trend. Ito na nangyari sa amin. To actual talaga to nangyari to doon ako sa Saudi Arabia. So kung saan ba to laser spotlight. Ito. Ay. Okay. So ito ito yung trend. Kasi ako yung yung nag-monitor sa namin, equipment namin sa turbina. So biglang nag-trip. Okay, biglang nag-trip. So ano nangyari doon? Pag sinabi dito na, oy, ano nangyari Francis? Ba't nag-trip? So sabi ko, wala namang problema yung equipment dati. So di ba, nakita mo yung trending niya, wala. So nag-trip siya, so free ako doon. Hindi yung kasalanan sa akin kasi nagtitrip siya bigla. Whereas kung ito mangyari, kung ganyan, kung example, yung trend mo ganyan sa simula, tapos nag-increase, nag-trip. Dito nag-trip. Nawala yung di ba? Diyan nag-trip. So, ba't mo wala? Okay. So, ang tanong doon, bakit nag-trip Francis? So, titingnan nila yung previous record. So, nakita nila tong nag-trend na ganyan. So, anong problema doon? Ako ang may kasalanan doon. Kasi, during na nag-increase yung vibration, hindi ko ni-report sa reliability department or sa superintendent namin or sa operation. Which is, yun ang pangit talaga. Hindi pwede. So, buti na lang na ito yung nangyari. Walang problema at biglang nag-trip. Dito. At saka, nakita namin dito ang problema. Kasi may spectrum tayo, may mga shaft movement makikita. Pag dito yung nangyari sa Pinas, example, turbina sa mga power plant, nagdi-trip bigla. Ano bang gawin nila? Walang alam. Ang mangyari, email doon sa vendor. Pag email sa vendor, sabihin ng vendor, saan yung data ninyo? Ano ibibigay na data? Yung trend lang. Tapos yung operation. So ilang days ay yung doon? Ilang days yung shutdown? Hindi naman pwede yung isang araw lang yun. So aabot yun ng 2 araw, 3 araw. So ilan yung doon sa shutdown? Sa downtime. Sa isang araw, example, 100 megawatt power plant. Okay, times ibenta mo ng 1 piso per kilowatt. So 100,000 kilowatt hour. Okay, times 24 hours times ilang oras 'yun? Magkano yung damage yun doon? Millions, di ba? Okay. Tuloy tayo baka maubusan tayo ng oras. So ito yung display ng System 1. Okay, kung makikita ito. So ito yung System 1 display. Ayun, wala. Ba't nawala yun? Okay? System 1 display to. Delete yun. Okay. Ito pala. So ito yung online vibration system. Ayun yung sinabi ko, System 1 display. So sa planta namin doon sa Saudi Arabia, we have North Plat, we have South Plat, and the utilities. So pag i-click mo tong North Plat, tingnan mo dito, NCP. So ito yung yung National Chevron Phillips. So pag i-click mo yung North Plat, so di ba, North Plat,
kiniklik ko yan, north plot. So, saan ba yun? Spotlight. So, ito yung north plot. Kanina, may kiniklik ko. So, sa north plot, ang laman ng north plot is ito, lahat. Pag i-click ko naman itong compressor, hina yung ano. Pag i-click ko naman yung compressor, ang lalabas ito. So, sa laman ng compressor, ito yung 6 na equipment. Pag i-click ko naman yung isang compressor dyan, yung 41K11, yun ang lalabas. So, mayroon talagang parameters dito. Mayroong RPM, mayroong temperature, mayroong vibration. So, kung mayroon kayo dito sa power plant niyo or sa mga manufacturing na malalaki, wala talaga. Yung sa maintenance or sa reliability, ano kayo, makatulog kayo ng maayos. Kasi everyday kayo mag-check sa equipment niyo. Di ba? Tapos, makikita ninyo, maganda yung trend. Kanina, di ba? Street lang. So, ano pa bang ipag-ano niyo? Di ba? Wala, hindi na kayo mag-alala. Pag mayroon namang trend na nag-i-increase, ano naman, di ba? I-report niyo na kaagad yun. So, safe din kayo. Kayo sa maintenance, wala na kayong sakit sa ulo. Hindi yung, sir, mayroong abnormal sounds doon. So, anong nangyari doon? Yun nga, hindi ka na makatulog kasi nag-iisip ka na kailan yun, mag-breakdown yun. Pero kung mayroon kayong mga online, offline, wala. Maayos yung pagkatulog niyo sa bahay ninyo. So ito yung trend, di ba? Kanina. So, mayroon tayong 3 years period monitoring. So, yung nakaganda talaga sa System 1, ito yung System 1 na sa GE, pwede 2 years, 3 years, pwede nyo i-backward yun. So, kung nakita niyo sa screen, from July 2014, di ba? Ito yung vibration niya, di ba? Sa fan. Oh, sa fan namin to, yung first draft fan. Ito. Ano ko na. Ito yun, no? First draft fan namin. Teka. Ito yun, no? If the fan namin yun. 56K20. So, sa simula, 14, 15, 16, nag-high vibration na. Tapos, nag-shutdown. Mayroon sigurong sa planta. So, shutdown siya. Pagka 16, ito na. Mataas na taga ang vibration. So, anong problema diyan? Diba? Ang tanong diyan, anong problema? Okay. Ang nakaganda dito, may trend, mayroon pang spectrum. So, sa 1 month na period namin, diba, kaya na 3 years yun. Ngayon, 1 month. Kita namin yung niya, yung trending niya. So, ang nakaganda is, mayroon tayong trend, mayroon tayong spectrum. Whereas, ano yung makita sa spectrum? Ito yung 1x. Pag sinabi mo 1x, alam na kung anong problema. Either unbalance, either yung foundation ninyo, bench shaft, maraming problema sa 1x. Diba? So at least, simula sa 2014 hanggang 2016, alam niyo yung equipment niyo. Alam niyo at saka na-inform yung operasyon, na-inform yung lahat na yung power plant manager niyo na yung FD fan natin is nag-high vibration na at saka mayroon kayong recommendation, sir, na 1x yung problema doon, unbalance yun. Diba? So, ano natin yun? I-schedule for shutdown para iba-balancing. So, harmony ang mangyari sa planta. Hindi yung nagtitrip, nagturuan na kung sino yung problema. Maintenance, hindi operation, hindi nagsabi, ganyan. Diba? Turuan na. So, ito lang talagang pinakamaganda. So, hindi lang yung kanina is half spectrum yon. Ito yung full spectrum. So, tingnan nyo, di ba? Kung sino yung hindi pa nakakita sa ganito, sana yung mga CPM, encourage yung CPM na mag-ano kayo dito sa vibration monitoring. Kasi hindi naman sa sa labas, sa example doon sa mga sa Middle East lang,
ano to, mabinta to sa kanila. Kasi kumpleto sila, may online, may offline, mayroong wireless. At saka tiwala sila sa Pilipino. Okay? So, mayroong full spectrum, mayroong half. So, itong full spectrum, nagagamit namin to sa during testing commissioning. Sa ano namin sa pag ano namin sa turbina. Kasi ang turbina, hindi yon automatic 3,600 RPM. Ano yon? Mayroon pang warm up, mayroon pang tawag doon slow roll, ba? So hindi yon kaagad yon arangkada kasi ano yun, kailangan na mayroong temperature na i-achieve sa arangkada yung turbina. So kung may ano kayo, kung gusto niyo sa vibration analysis, mag-schedule din tayo. So yung full spectrum. So sa full spectrum, iano ko na sa inyo, dito makikita kung nag-backward rotation yung shaft ninyo. So sana maka-experience kayo ng online monitoring. So aside sa half spectrum, full spectrum, mayroon ding orbit time base. 'Di ba? Makikita natin yung movement sa shaft mo dito. Makikita niyo yung shaft movement. Mayroon pang time waveform dito. So wala ka talagang problema kung nasa reliability ka at saka mayroon kayong online monitoring system. Hindi lang yung GA, mayroon naman mayroon daw immersion, pero hindi ko rin na na-encounter yung immersion, pero sabi nila mayroon daw immersion. But kung bibili kayo ng immersion, pwede naman niyo ako kasi freelance din ako. So pwede niyo ako ma-invite na kung ano ba talaga kailangan lang. Kasi pag pinakain kasi itong System 1, sila yung una Bentley Nevada. Yung immersion, maganda din yun. Pero hindi natin alam kung ano ang wala doon sa immersion. Nandoon na mayroon din sa System 1 sa Bentley Nevada. Ang importante lang doon is yung basic lang. Hindi naman kailangan nating higher. Kasi maganda yung system niyo tapos wala naman kayong yung ma-experience na mga vibration analyst. So wala pa rin. Useless din ang mangyari. Yung data niyo bato pa rin niyo doon sa vendor. So yun, yung mga orbit time base, makikita mo yan. Kasi ito yung orbit time base, meron siyang, may reference point yon. Saka may data kayo sa maintenance na yung shaft mo, nasa center ba, nasa active side ba, or nasa inactive side, or mayroon na siyang mayroong gas-gas na. Diba? Gas-gas na sa bearing mo. May contact na. Ganyan lang yung experience lang talaga. Hindi naman sabihin na magaling ka agad, hindi. Experience talaga kailangan. So ito, diba, yung binanggit ko na fan kanina, yon, di ba, unbalance yon. So yon, nag-hire kami ng GA, sila kasi yung so binabalance namin yung fan. First draft fan balancing by GA. Next. Yun ang equipment ng GA for balancing. So ito yung fan na binabalance namin so sa mga turbina, mayroon din maliit na turbina. Hindi yung malalaki lang. Kita ko sa inyo yung maliit na turbina. Ito yung fan namin. Ito yung laser. Ito So ito yung laser speed sensor. Kita mo yung nakamark na pula dito. Pag balancing, mayroon talaga yon. So ipi-play ko para makita nyo yung turbina na maliit lang ang turbina pang drive lang sa boiler namin. Hindi naman to boiler na yung pang power plant, hindi. Pang pang utilities lang. So ito may ikot na siya. Ito yung first draft fan. Ito yung gearbox at saka yung turbina. Maliit lang ang turbina. Lang siya, double stage. Dalawang blade lang. Dalawang
Yun nga. So, ito yung laser niya. Okay. So, ito yung mga kasama ko na mga Arabo. Ayan. So, ano ka sa mga CPM, um, ano lang, mag-inform kayo sa PCME Cagayan de Oro, schedule tayo kung ano, dahan-dahan lang natin na i-input sa inyo ang vibration analysis. Hindi naman agad 'yun makukuha. May theory tayo, may basic, tapos ano 'yun, experience. Ibang experience sa Pinas kasi wala tayong mga instrument eh. So siguro maka 1 year, 2 years, 3 years, pwede na 'yun makapunta sa Saudi Arabia or Middle East. Pero ano lang, ako naman yung mag-ano sa inyo, mag-evaluate kung kaya na ba. Pero ano lang, bibili tayo ng instrument. Hindi naman paano naman mag-theory tayo tapos walang instrument. Or punta tayo sa mga power plant na mayroong mga instrument para maano kayo maka-experience. So kanina yun ang yun ang online. Ito naman yung offline monitoring system. So offline monitoring system, ano yun, mayroon tayo sinasabi na yung ginamit namin sa sa Saudi Arabia is CSI 2140, yung sa Emerson. Ang dito sa nakatrabaho ko dito sa power plant dito sa Cagayan de Oro, sa Mindanao, yung ginagamit namin yung proof technique of the line. Proof technique. Vibe expert. Ay, ang Rotaline pala yung yung pang shaft alignment. So Vibe expert 'yon. So the same lang yung 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 mga analyzer, meron lang wala doon sa Vibe expert na meron dito sa CSI 2140 kasi ang 2140 is pwede ka magkukuha ng reading live. Yun ang kagandahan doon kasi kung offline ka, monitoring system, pagpunta mo sa site, kukuha ka ng reading, masisave yung kaagad tapos idadump mo pa doon sa system ninyo. Whereas kung magla-live ka, pwede ka mag-live, makita mo talagang problema. Diba? So, yun din nakagandahan doon sa CSI 2140. So ito yung offline. So mayroon din makikita din natin yung mga equipment dito. At saka ito mga equipment ako talaga nag-input dito kasi pagdating ko doon sa way back to 2011 kami doon, testing, commissioning, startup sa planta doon. So ako talaga yung nag-input dito sa data lahat. So mayroon din akong mayroon din akong placement na hindi namin ito mabura kasi hindi naman pwedeng burahin 'yon. Kasi naka-history na 'yon sa equipment. Ako talaga ang gumawa nito. Okay? So sa offline din, mayroon din tayong mga ito, spectrum, type waveform. So ito yung history dito, kinuha ko yung history, ito yung vibration niya, di ba? Yung type waveform niya. Konti lang. Tapos mayroon nagproblema. Ngayon, nangyari, mayroon na. So ito yung nakita nyo, impact to eh. Impact. Every rotation niya, nag-i-impact na yun. So meaning, yung bearing housing mo at saka yung shaft mo is talagang nagka-impact na yung shaft mo sa bearing. So ito siya. So dapat, ang kaganda kasi dito is nakuha ko yung mga data. So yun nga, naisishare ko sa inyo ngayon na talagang totoo. Hindi yung sinasabi na mayroon kasi mag-conduct ng yung training na theory lang. So sa akin, ito ang inano ko sa inyo is pure, maraming isishare ko sa inyo na technical na experience ko talaga nangyari. Sa theory, basic lang yung theory, pero dapat
ano din sa technical. So ito yung nangyari. Okay. So kinuha ko yung spectrum niya, saka yung type waveform niya. So ito ano natin to, ma-encounter natin to kung mayroon na tayong vibration analysis na training. So ito siya, mayroon impact. Tapos ito, kung nakita mo itong half spectrum niya, yung namin, mayroon ng 0.1, 1x, marami na yun. So ang indication dito is mayroon siyang mechanical looseness. Pag sinabi mong mechanical looseness, wala na. Yung bearing mo, bearing housing mo, siguro ano na yun, pasak na yun. Or sira na yun. Gas-gas na. Kasi meron tayong looseness. Di ba kanina nakita niyo yung unbalance? Isa lang, di ba? Isang spectrum na ng makita mo, 1x lang. So meaning unbalance na yun. Yung una kasi, ayaw ko maniwala naman ganito. Yung nag-training kami sa vibration. Wala yun. Yung mga 1x, 2x, hindi naman totoo yun. Pero wala, sasabihin ko sino totoo talaga. Itong spectrum nito, mechanical losses, pakita ko sa yung bearing na nangyari. So, yun. Yun na ang bearing na nangyari. Diba? So, may impact, ba? May impact, may looseness, yun, mangyari dun. So, sana kung ganito, wag niyo sana pa abutin pa. Nangyari kasi diyan is, by area kasi kami, yung mga, nakita mo yung mga kasama ko, by area kami. Ang nangyari, sa kanilang area yon. So, tumatawag sa akin yung in charge ng, tingnan mo doon, baka anong problema. So, yun nga, kinuha yung data, ganyan na. Pero wala na, lit out na. Wasak na yung bearing. Diba? So, ang temperature dito is nasa 110 degrees. So, normally, ang bearing housing, wag niya, yung, hindi yung pang turbine. Kasi ang turbine na mataas talaga ang temperature. Pag ganito lang, bearing housing na maliit lang, mga lang 80, 90, 90 is na yun eh. May problema na yun. Pero pag 100, ito 100, wala na, wasak na talaga yun. Okay? So, balik ko yun yung spectrum talagang totoo talaga yung spectrum. Yung kanina ng 1x, totoo talaga yun. Ito looseness, ito impact. Time waveform niya, totoo talaga yun. So, tapos na tayo sa offline, wireless na tayo. So, iwan ko kung mayroong wireless dito kasi doon sa sa labas meron sila sa sila doon sa ang wireless nila is doon sa mga FinFan. Kung i-search niyo yung FinFan, malalaman niyo yun. FIN, FinFan. Tapos sa mga din, mga calling tower. Doon yun nilagay yung mga wireless. Ang wireless naman doon is yung Emerson. So, ginamit namin doon is yung sa offline is Emerson at saka sa wireless yung Emerson. Yung sa sa online yung Bentley Nevada, yung System 1. So, ito yung wireless. Ang wireless is the same pa rin output sa sa offline. Ang offline kasi kuha ka ng reading tapos idadump mo sa system. Diba? May gamit kang computer o sino yung may experience na sa mga ganyan, diba? Alam niyo 'yon. Kuha ka ng reading sa sa site tapos naka-save yun sa analyzer tapos i-save, idadump niyo doon sa sa software niyo. Ang wireless iba. Nagtra-transmit lang yon tapos yan na yung kusang pupunta doon sa system. Wala ka na ibang gagawin doon. Kung hindi, i-ano mo lang yon. Tawag doon. Ikaw na yung mag-input sa data. Mga anong time, o anong oras. Kalimitan sa amin is everyday kukuha ng reading. Hindi na kami automatic na yun na ang wireless na yung kukuha ng reading tapos masisave na yun sa data. Ito yung kung makikita ninyo, maliit na kasi yung cooling tower fans.
So cooling tower fans, meron kaming North Plat, South Plat. Marami din kami na mga wireless. So ito yung ano namin cooling tower fans. So sa ano din sa cooling tower, sa wireless meron din siyang trend. Meron spectrum kung ano yung reading na makukuha sa offline, ganun din sa wireless. Okay. May trending, mayroon din spectrum. Ang fan kasi, makita niyo yung spectrum, yung trend niya, or ano talaga magulo. Bakit? Ang fan kasi, magdepende yun sa hangin din. Sa hangin. Kung lalo na sa labas, malakas, mahina. Pag malakas ang hangin, tataas yung vibration. Pag mahina ang hangin, bababa yung vibration. Okay. So ito yung cooling fan. Ito yung ito yung wireless. Ito yung transmitter. Dalawa to kasi ang isa is para sa motor horizontal. At saka isang dalawa, itong isa naman sa mga vertical. Ang isang transmitter is dalawang probe ang pwede niya. Okay, dalawang probe. Pwede siya vertical sa motor at saka vertical sa fan. Ito din isa horizontal sa motor or horizontal sa fan. So depende na sa inyo kung ano yung ano dito. Pwede din na ang sa transmitter puro siya sa motor lang siya. Ito din transmitter para lang sa fan. Depende na sa iyo. 'Yun ang nakaganda din sa mga. So ito siya transmitter. Mayroon transmitter din sa dito banda, tapos pupunta din sa sa operasyon. So hindi pwede may nakaharang. Dapat wala. Kasi madi-disturb din yung signal niya. Pero mayroon ding mayroon ding limit sa ang sabi doon sa immersion is mayroon ding pwede makaharang pero may limit na hindi sobra. Kasi ang importante yung pagta-transmit ng data. So, 'di ba? Tingnan niyo, high-tech na talaga, 'di ba? Yung vibration dito sa transmitter, ibato lang doon sa isang transmitter, tapos ibato doon sa operation na building. Wala na. Nagakuha na ng reading. Yeah, biro mo kakuha ng horizontal, vertical, kakuha pa ng spectrum. So, maganda talaga. Pero dito sa Pinas, ang maganda sana yung online. Kasi yung sa turbina, pinaka-importante yun, generator. Yun ang yun, ilan na yung power plant na puntahan ko is wala talagang yung online system. So, ang cost daw doon sa system 1 is only 20 million o 25 million lang. So, sa isang shutdown, dalawang araw na shutdown, wala na, di ba? Bawi na yun eh. So sayang. Hopefully sa mga taga-maintenance or taga-operation, power plant, maganda sana to. Wala na kayong problema. At saka profit talaga sa company. Okay? So, ganito rin sa wireless. Meron yun, trending. Yung kanina, may problema talaga yung gearbox doon. Ito, wala, di ba? Okay. So, pagkatapos doon sa mga vibration natin, dapat mayroon tayong oil sampling. Di pwede yung sa reliability, di pwede yung walang oil sampling. Mayroon talaga yon. So, para anong oras na? Sige, natin ha. So, sa oil sampling, depende yun kung hindi pwede yung kahit saan ka lang kukuha. So, mayroon talaga tayong dapat saang port natin kukunin yung sampling. Tagaganda, mayroon talagang sampling valve. Hindi pwedeng wala. Yung nangyari kasi walang valve. So, nangyari, losin lang sa bolt, tapos mo yun meron kang pail na maliit, kuha lang kaagad, di ba? So, contaminated din yun. Di katulad na may standard ka ng oil sampling, oil sampling port, meron kang mga valve,
or maganda yung mga pail ninyo, maliliit na pail para sa ano, bottle para sa oil. Kasi pag kuha ka ng oil sampling, oil sample, tapos yung bottle ninyo contaminated, pag oil sampling doon, hindi na siya perfect. Mali-mali na rin. So, sa reliability, pag mali yung data mo, wala rin. Mali din ang desisyon mo. Yun ang kaibahan sa reliability. Dapat, yung data mo is tama, accurate, para ang desisyon mo is accurate. So, sampling drain and ports. Yun. Mayroon tayong mga ball valve. Ito talaga, hindi naman sa doon sa trabahan ko sa Chevron. Chevron kasi yun US. Meron talaga nito. Naka-valve lahat yun. Yung una, yung sa pag-testing commissioning namin, walang mga sample port yung mga, oil sample port yung mga namin, mga pipe, at saka yung mga tank, oil tank, wala. So, nilagyan talaga namin doon para pang oil sampling. So, how to open sampling, depende na yun sa, sa schedule niyo. So, based kayo sa operation and maintenance manual. Hindi naman pwede 1 month or quarter or every week. Hindi naman pwede yun. So, magbe-base kayo sa manual. So, ito yung mga sample lang sa mga pag-oil sampling. Pero, kayo talaga, yung taga-maintenance, kayo talaga ang may alam. Base kayo sa manual. So, ito yung sa oil sampling namin Talagang okay talaga yung nakakuha ko yung mga data. Ito, kailan to? Nung dito. Ang pagkuha namin sa oil analysis is yung third party talaga para walang daya. Walang daya. So, dito maglalagay sila na normal dito Normal, abnormal, mayroon din sabihin dito na talagang problema. So, ang aware din namin ang mga engineer dito o yung mga maintenance na example, problema na yung oil. So, automatic yon drain. Tapos, palit ng bagong oil. So, hindi na aabot ba na wala na, maitim na yung oil or nasira na yung bearing nyo. Hindi naabot yon. Kasi meron kayong oil analysis. Meron kayong vibration monitoring. So, pag kumpleto, analyze niyo, mayroon kayong oil sampling. Mayroon kayong vibration reading. Wala na. Ano ba bang problema doon? Wala na. Ang gagawin niyo down sa maintenance is, yung mga consumables lang. At saka mga spare parts, yun lang, ninyo. So, mawala yung sakit sa ulo. Yun ang kagandahan doon, kung mayroon kayong ganito. Sana, mag-umpisa dito sa Mindanao, maraming planta dito. Sana ma-convince niyo yung power plant manager or yung owner. Yun lang ang problema, di ba? Ang pag-convince. How to convince. So, mayroon din ako isi-share sa inyo na yung yung lalo na sa mga big machines, dapat pag after shutdown, dapat may oil flushing kayo. Oil flushing. At saka mayroon kayong ganito na mga flans para sa intended para sa mga oil flushing. Kasi kahit na kayo after dito i-search yung internet, oil flushing problems. So kalimitan talaga pag start up, di ba? Nag-shutdown. Pag start up, wala yung hindi oil flushing, contaminated ang oil. Automatic yun, shutdown. Hindi abot ng 1 week or 2 weeks yung planta. So shutdown yun. Nung kami dito, after 2011 kami nagsimula. After 5 years, nagpalit kami ng turbina. So 2016, nagpalit kami ng turbina. Pagpalit kami ng turbina, ito na ang ginagawa namin. Yun nga, naka-experience ako na after sa shutdown, oil flushing. Sana maano yun dito sa mga maintenance. Kung hindi pa kayo naka-experience ng ganito, nyo.
Kasi may nakita ako na power plant, walang provision sila na ganito. Walang provision sa pag-oil flushing. Yon ang problema. Walang provision. Meaning, wala. Iwan ko kung ano mangyari. So kayo ngayon sa maintenance, meron kayong mga power plant, nasa power plant or meron kayong malalaki na mga planta, tingnan ninyo kung mayroon ba kayong provision sa oil flushing, mga plants dito. Para pagdating ng panahon, mayroon kayong, iwan ko, every 5 years or every 8 years kayo mag-open sa turbina or mag-shutdown. Pag after yan shutdown, oil flushing talaga. Okay? Sana yung ma-absorb niyo lahat yun. Ito yun, no? Kasi magkaiba yung sizes sa mga plants. May malalaki, may maliliit. Yun. Isishare ko lang sa inyo para tulungan naman tayo. Kawawa pag yung power plant yung masi-shutdown, affected naman tayo lahat. Lahat ng mga business, di ba? O tayong mga walang trabaho or tayong mga mamamayan, tataas talaga ang kuryente. Di ba? Shutdown ng isang planta. Wala. At saka rotation naman. Dito na area, blackout kasi kulang yung supply kasi na-shutdown yung isang planta. So na-experience na natin yung dito sa Mindanao. So sana pag-ingatan natin yung mga power plant na hindi magsi-shutdown. Hindi may shutdown yun pero yung schedule. Hindi yung unscheduled shutdown or bigla na nag-trip. Tapos bigla nag-trip, hindi alam kung anong problema. Ilang araw yun saka pa maka-start up. Pag-start up doon, magdalawang isip pa yun kung mag-full load. Kasi hindi talaga alam kung anong problema doon eh. Kasi kalimitan by experience, kalimitan talaga sa problema pag shutdown is operation eh, mostly. Mostly ang operation. Kasi yung sa steam line biglang bumuhos kaagad yung steam doon sa yung gobernador na minsan nagloko. Buhos kaagad ang steam. Ano nangyari sa shaft niyo? 'Di ba? Magulat 'yon, biglang yung shaft niya automatic 'yun, baka magka-impact pa 'yon. So, biglang taas sa vibration, strip. Kung wala kayong online vibration, sabi niyo, ano kayong problema? Para mayroon kayong vibration monitoring, sabi niyo, wala namang problema, bigla lang eh. 'Di ba? Mayroon minsan sa operation, biglang nag-pop up yung safety valve. 'Di ba? Pop up safety valve. Ano nangyari doon? Ulat din ang shaft. So, marami ito. One time na gastos ninyo sabihin natin 50 million, sabihin natin 50 million. Kung shutdown kayo ng malimang araw, wala na. 'Di ba? Saka profitable talaga itong System 1. Kahit ano naman System 1, walang problema basta nandiyan lang yung mga basic na kailangan. So temperature monitoring. So kailangan din natin yung mga temperature. So ito 'yon. Ko lang kasi tayo sa oras. So ito yung sinasabi ko, collect data yung sa sa offline, tapos temperature, kukuha tayo ng temperature. Reading. Ito yung ginamit ko, yung 2011, CSI 2113 gamit namin. Pag-upgrade sa year 2015, 2016, CSI 2130 na. So tingnan mo yung gas-gas na tong ito talaga equipment na ginamit ko doon sa Saudi. So kuha sa reading sa equipment, tapos nasa save sa analyzer, tapos dito na dump collected data. Doon na tayo sa computer mag-analyze. So parameters of rotating machines. So ang parameters doon na nakita natin sa operasyon. Ito 'yon. Kasi pag walang parameters, ano ba mangyari? Hindi makarun yung equipment. Hindi makikita yung problema. 'Di ba? So, yan ko lang to kasi yung oras natin. So, 'yon. We have remaining 10 minutes, sir. 10 minutes. Mayroon kasing question na lang, sir. Maraming tanong sila. Yan lang. We will choose 2 questions siguro or 3. Sige. Malapit na to walang problema. Ito lang yung mga sir. Go ahead, sir. Okay. No problem. So, yung dito makita yung sa DCS, yung distributed control system. So, dapat talaga ang talaga yung teamwork talagang operation sa maintenance or reliability.
Kasi minsan magkaaway yung operation, magkaaway yung at saka maintenance. Maintenance kalaban din yung mechanical, kalaban ng electrical. Nandiyan dumaan din ako sa ganyan dati, pa. First time beginner. Tapos sabi ko, bakit na ganito, ganyan. So, yun nga, bakit yan nag-aaway yung mechanical, nag-aaway yung bakit nag-aaway yung operasyon, di ba? Sa ibang bansa kasi is teamwork lang talaga. Hindi pwede yung ano. At saka, ang compare ko, sa labas is ang pinaka-hit, ang pinaka-power, hindi namang power, ang operasyon. Kasi ang maintenance at saka reliability is talaga, support talaga yun sa operasyon. Kasi ang operasyon, sila yung sila talaga yung kumikita ng pera. Ang lang dito sa ating guys, ang operasyon, pagka mali sila, hindi sila magsasabi ng totoo. Dito lang sa ibang bansa, kamali sila. Meron silang na-open na valve, tapos nag-trip. Hindi naman sila magagalit. Bakit hindi, walang pagalitan doon. Basta magsabi ka ng totoo para ma-solve yung problem. Tapos run. Run ka agad yun kasi alam na yung problema eh. Nag-pack up lang. Yung gobernador sa STEM. Di ba? Pag hindi ka, yung operation, hindi magsasabi ng totoo, ano mangyari? Na yung utak sa maintenance, wala pang instrument na ganito, na high-tech, luma pa, hindi pa magsasabi, ano mangyari doon, shutdown. Ilang oras, hindi oras lang, araw, weeks pa. So hindi, sana lang united lang, maintenance at saka operation. Okay? So, major types of component we address, then yung rotating machines are reliable. So, pag ma-address tong apat ba to? So, kung mayroon kayong ganito, wala na talagang problema. Ay, mayroon namang problema pero hindi na masakit sa ulo. At saka, hindi na prone sa unscheduled shutdown. Maka-planning kayo na matupad yung mga plano ninyo sa planning. Hindi yung nag-planning tapos nag-shutdown, wala na. Lahat ng mga materyales, ubos na. Di ba? Purchase na naman. Yun. Okay? Asset, reliability, and integrity. So, sa mga gusto mag-vibration na mga technician, condition monitoring engineer someday, ganyan. Dati kasi ko, last 2018, doon ako sa Manila. Hindi na tuloy-tuloy yung iba kasi nag-pandemic tayo. So sana dito namin dito sa PCME Cagayan de Oro kung paano namin ma-input sa inyo na dandahan lang, hindi yung kasi ang vibration na is 16 hours yun. So hindi pwedeng 16 hours at saka dapat may actual talaga. Sana kung may power plant dito, mga kasama natin sa PCME na pwede na conduct ng training doon. Hindi naman training kundi i-actual lang natin. May power plant naman dito na mayroon silang offline. Sa dati kong natrabuhan na power plant, mayroon silang offline doon. Sana papayag din sila. Ba? So, depende din sa PCME Cagayan de Oro. Okay. Okay, thank you. So, thank you so yung much. mga tanong para The natin? Okay. discussion was very heavy. At saka natutuwa ako sa discussion sa chat box. Ang daming nag-a-agree po sa inyo, sir, sa mga points niyo. So, okay, one question here, sir, is where is the best location of sampling port for, this is from the first presenter, no? Yung sampling port for oil analysis. Sa sampling port talaga, tingnan nyo yung direction sa oil. Yung return line. Hindi yung pwede yung doon kayo sa kung walang kayong option, doon sa pinaka bottom sa oil tank. Pero mas maganda talaga yung return line. Priority talaga ang return line. Hindi yung sa bottom sa oil tank. Return line. Okay. So another question, sir. Is there an alarm system that triggers to address the problem before equipment shutdown? Oo. Yung online system, nakita mo yun. Dalawang trend yun. May pula at saka may dilaw. So pag i-increase sa vibration, touch yun sa dilaw. Yun na, mag-alarm na yun.
mag-alarm yun sa amin, System 1, mag-alarm din yun sa operasyon. Lahat na alarms o lahat na trip sa reliability na ano namin department, kasi mayroon kaming sariling System 1 na computer. Nakakonect yun sa operasyon. So pag alarm sa operasyon, alarm din sa amin. Tatouch yun sa yellow. Pag touch sa yellow, ano na kami kaagad yun, meeting na kami din kaagad. Hindi yung isi-shutdown equipment, yellow pa yun eh. Titingnan kung ano problema. So yun ang advantage pag mayroon kang ganyan. Kung Monitoring. wala, nag-alarm. Ano ba titingnan niyo? Wala kayong orbit, wala kayong spectrum, wala kayong time waveform. Ano ba? Wala, di ba? So, okay. Yun lang nga, may alarm talaga yun. Saka mag-trip. Yeah. I like it when you say it, sir, na dapat yung data mo accurate para yung decision mo is accurate also. So, may question din dito. This is the last question that will be addressed, no? Okay. Asan ba yun? Is there a need for recalibration of vibration transducer? If yes, how often po? Yes po. That question is actually from Engineer Edison Bacalya. Okay, I think sa he mga is from CEO. Okay. Sa mga offline is 2 years 'yun. Kahit na magtanong ka sa vendor, 2 years yung i-calibrate yung equipment niyo. Example, Profitnic, CSI 2130. Every 2 years 'yun i-calibrate. Pero minsan mayroon din planta na yung talagang pwede na i-calibrate lang every year. Pero wag lang palampas is 2 years. 'Yun lang ang doon. Calibration talaga ang kailangan. Okay, so that's it. Okay. We hope that all questions are addressed correctly or satisfactorily. May I remind everyone that there are links to the evaluation and attendance posted in the chat box. Please do evaluate po because that's our basis for your attendance and certificate. No? Okay. So thank you, Sir Francis. Welcome po. Sana sa Mindanao very informative po ang iyong very informative po yung presentation niyo. And of course, sir, baka pwede mong malagay yung contact information niyo po sa chat box para if ever yung sabi mo, if there are interested na mga establishment that would conduct monitoring or something. So pwede niyo pong ilagay yung contact information sa chat box so that they can actually reach you. Okay, so is there any violent reaction if we go forward? Wala na. Wala na. Okay. Wala na. So muna tayo, icebreaker. Magpaparoleta. Ma'am Lou, sino ba yun? Ma'am Lori, are we ready with our roleta? So we will actually choose randomly, no? Out of all those who registered for today's event, we will choose 2 winners, no? For our consolation prize. That's a GCash load of 200.